Mga ka-Republic, muling gumawa ng kasaysayan ang Gilas Pilipinas. Pinataob ng tropa ni Tim Cone ang Tall Blacks, unang panalo ng ating national team laban sa New Zealand sa loob ng 8 taon. Muling pinatunayan ni Justin Brownlee kaya pa rin niyang pangunahan ang Gilas Pilipinas sa international stage. Ipinamalas naman ni Kai Sotto ang kanyang pinaka-the best performance as Gilas player so far. Ang 7'3" Pinoy big man ang naging numero 1 sakit ng ulo ng New Zealand. Samantala, nakakaawa naman ang sinapit ng Captain Ball ng Tall Blacks na si Corey Webster. Nahawaan siya ng sakit ng mga talangka. Nagiging iyakin kapag natatalo. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, bago pa man dumating dito sa bansa ang kupunan ng New Zealand, may mga negatibong kuda na agad ang mga talangka. Hindi raw mananalo ang Gilas laban sa Tall Blacks. Sabi pa nung isang talangka na pasilip-silip dito sa ating channel, sa TNT nga raw ay hindi nanalo. Sa New Zealand pa kaya? Maliwanag na si Justin Brownlee ang tinitirya. At kagabi, pinahiya lahat ni Brownlee ang mga buzzers ng Gilas. Pinangunahan ni JB ang atake ng ating national team upang tuldukan ang 8 taong dominasyon ng Tall Blacks laban sa ating pambansang kupunan. Naunahan agad ang Gilas sa pagbubukas ng first quarter, 8-0 agad sa unang 2 minuto ng laban. Maagang napatawag ng timeout si CTC. After ng timeout, kumalma ang Gilas players at nagsimulang makipagpalitan ng score sa Tall Blacks. Tablas at 45-all ang score sa pagtatapos ng first half. Pisikal maglaro ang New Zealand. Napakahirap, sabi ni Coach Tim Cone. Pinipisikal ng Tall Blacks sina Justin Brownlee, Junmar Fajardo at Kai Sotto upang masira ang laro ng 3 Gilas Stars. Kinailangan daw nilang labanan ang physicality ng mga dayuhan at gaya nga ng nauna ng sinabi ni CTC bago pa ang laban, very motivated si Justin Brownlee. Nakahanap pa rin ito ng paraan upang pangunahan ang atake ng Gilas kahit pinipisikal ng kalaban, scoring 26 points and grabbing 10 boards. Nagrally ang Gilas late sa third quarter, umiscore ng 16 na puntos na walang sagot ang New Zealand upang makalamang pa ng 12 points 72-60 mula sa 4-point deficit. Dumadagundong ang sigawan ng Gilas Pansamoa. Ang 15 o 10 lang yatang buzzers ay nagsitahimik. Pahiyang-pahiya sa mga binitiwang kuda sa social media at sa kanilang mga bahay, nag-off siguro ng telebisyon. Sa mga Gilas Bigs, naging pinakamalaking sakit ng ulo ng Tall Blacks si Kai Sotto. Nakaangkla kasi kay Kai ang maraming inside plays ng Gilas at hindi iyon nasolve ng mga bataan ni John Flavel. Sabi nga natin sa vlog natin kahapon, mabibinyagan sa apoy ang debut game ni Flavel bilang bagong head coach at sinunog siya ni Tim Cone. Nagtala si Kai Sotto ng 19 points, 10 rebounds, 7 assists, 2 steals, and 2 blocks. Almost triple-double, his finest performance so far bilang Gilas player. Naging malaki rin ang impact ng pagbabalik ni Scottie Thompson, scoring 12 points, sumablot ng 4 rebounds at namigay ng 6 na assist. Wala sa stats line ang kanyang mga hustle plays. Malaki rin ang naitulong ng mga player na kalaban ni CTC sa PBA gaya ni Calvin Oftana at Chris Newsome. May 11 points si New, kasama rito ang dagger 3 pagkatapos ng isang timeout. Magandang performance din ang ibinigay ng bilig import na si Dwight Ramos na nag-contribute ng 11 points. May 6 points ang 8-time MVP na si Junmar Fajardo at 3 puntos naman si Calvin Oftana. Akala ng mga buzzers ay nagyayabang lang si Tim Cone nang sabihin nitong may malaki tayong chance na talunin ang New Zealand. Maraming hindi naniwala sa kanya. Ngunit ang hindi nagawa ni Tab Baldwin at Sotreyas bilang head coach ng Gilas ay nagawa ni Tim Cone. Tinapos ng American mentor ang pamamayagpag ng Tall Blacks laban sa ating national team sa loob ng 8 taon. At sa panalong ito ng Gilas laban sa number 22 New Zealand, sandali ring natapos ang kuda ng mga talangka.
Ngunit sa 2 araw na pag-stay ng toll blocks dito sa Pilipinas, ang kanilang Captain Ball na si Corey Webster ay nahawa sa isang sakit ng mga talangka. Naging iyakin na rin si Corey Webster tulad ng mga talangka dito sa Pilipinas. Pagkatapos matalo sa Gilas, nag-post si Webster ng cooking show, ang panalo ng Gilas. Katulad din, di ba? Ganyan din ang kuda ng mga talangka pag nananalo ang Ginebra at si Brownlee. Sinasabing kakampi raw ang mga referee. Pero dinilit na ni Webster ang post. Hawang-hawa talaga. Yung mga comment ng mga talangka dito sa channel natin, deleted na rin. Pero ang masakit, uuwi si Corey Webster sa New Zealand na dala ang nakakahiyang sakit ng mga crying crab. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Reggie Jimenez. Yes, 18 triples, pero napakaganda ng naging depensa ng Gilas. Sa iyo rin, shoutout Donald Borlagatan. Shoutout din sa iyo, Cecilia Gibara. Salamat sa suporta, idol. Sa iyo rin, shoutout Raylan Gibara. Shoutout, idol. Nanalo na tayo. Sa iyo rin, Gemma Rivera. Wag naman. Sa iyo rin, shoutout Herminio Centeno. Shoutout sa iyo, idol. Maraming salamat sa suporta. Lagi kang nariyan. Sa iyo rin, Norman Flores. Yes, nanalo na ang ating Gilas Pilipinas. Diana Arinton, go Gilas, good luck. Yes, tumalab ang good luck mo. Sa iyo rin, Benjamin Hapayan, go Gilas Pilipinas, go for the win. Yes, nanalo na tayo. Sa iyo rin, shout out, Yeng Gonzaga. Salamat sa suporta. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.